Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at sa 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay available po sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipag-ugnayan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o USGM o iyon pong dating Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po natin ituloy ang ating balitaan ay meron po tayong panayam na balitaan po natin siguro mga 2 weeks ago. Ang Pangulo po ay naging kalahok sa Balik Scientist Program. May ginawa po silang award lalo na po doon po sa mga natatangin natin ng mga balik scientist kung saan dito po binibigyang diin yung pong kanilang mga ambag, no? Lalo na po sa nation building. At syempre, meron pong programa, yung sabi nilang groundbreaking na neurogenetics program po para po tugunan ang early onset stroke dito sa Pilipinas. At kasama natin, live via Zoom, yun pong nangunguna sa programang ito, si Dr. Christine Joyce Porto, ang DOST Balik Scientist. Isa po siyang adult neurologist at eksperto po sa field ng molecular medicine at neurogenetics. Magandang araw po sa inyo, Dr. Joy. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po, Ma'am Bea de Guzman. Thank you so much for inviting me into your program. Yes, maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. Alam po namin na busy po kayo, no? Ito po, kasi nga nabalitaan namin yung groundbreaking program po ninyo. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin, Dr. Joyce, kung ano po itong neurogenetics program ng Quezon Memorial Medical Center na inyo pong pinangungunahan? Okay. First and foremost po, medyo bigyan ko lang siguro ng konting introduction about the Balik Scientist. No? Sige po. Balik Scientist is actually the program of our government under the Department of Science and Technology. At hinihikayat po ang mga eksperto galing sa ibang bansa, mga Pilipino na galing sa ibang bansa na manikloob or bumalik sa Pilipinas at ibahagi ang aming expertise dito sa Philippines. So I'm one of the Balik Scientists and my host institution is Quirino Memorial Medical Center. No? Okay. So I'm an adult neurologist and
ang specialization ko po talaga ay neurogenetics or sa Japan po kasi doon ako nag-specialization ng neurogenetics. So ako po ay isang balik scientist at ang host ko po ay Quirino Memorial Medical Center or QMMC. At ang amin pong hospital ay isang itinalagang stroke-ready hospital at DOH Advanced Brain and Spine Center. So sa pamamagitan po ng suporta ng Department of Science and Technology, sa pamanguna po ng aming medical center chief, si Dr. Ivy Reside, at ang head ng aming Department of Neurology, si Dr. Maria Victoria Manuel, kumbaga, hinost po nila ako upang magsimula po ng neurogenetics program dito sa QMMC. Na ang layunin nga po namin ay pag-aralan po ang unang-una ang mga early onset stroke patients. Ano ba yung mga early onset stroke patients? Ito yung mga pasyente na nagkaka-stroke edad 18 hanggang 45 years old. So, ang gusto po namin is tingnan yung mga particular na pagbabago sa DNA o yung ating DNA sa katawan o ang genetic makeup ng isang pasyente na nagdudulot ng madadaling pamumuo ng dugo, pagkipot po ng ugat o ang mabilis na pagputok po ng ugat. So, hindi lang din po, ito po yung pinagsama-sama talagang program. Ang isa pong big part of that is clinical expertise sa neurology kasi po nga meron kaming mga stroke specialist. So this is really a multi-specialty collaboration. Ang isa pong malaking bahagi ng programang ito ay genetic testing. So kasama din po sa program na ito ang pagtatayo ng aming sariling laboratorio. At ang main focus po nito ay ang pananaliksik o research dahil ang layunin po namin ay magkaroon ng local na data para mas maintindihan natin ang mga sakit na tumatama sa mga Pilipino, especially po ang early onset stroke. Since yung focus po natin is yung early onset stroke, bakit po merong pagtutok sa sakit na ito? Meron po ba tayong datos na nagpapakitang dumarami ang ating mga kababayan na nagkakasakit ng stroke, Doc? Opo. So, batay po sa, actually, pinagsama-sama na po itong data, no? WHO or World Health Organization, Department of Health, DOH, at ang Stroke Society of the Philippines. Ang stroke ay isa pa rin sa pinakamatinding problema ng ating bansa. Nananatili itong ikalawa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at unang sanhi ng morbidity or pagkakaroon ng kapansanan ng mga Pilipino. So, mabigat ang epekto nito dahil ito ang pinakamadalas na dahilan ng kapansanan sa matatanda. Napakalaki ng gastos ng pamilya at of course ng ating gobyerno para sa sakit na ito at maraming pasyente ang hindi nakakalapit sa stroke care, rehabilitation or preventive medicine. So ang stroke ay hindi na lang natin tinitingnan bilang isang medical emergency, kundi isa rin talaga itong public health priority. Opo, speaking of public health priority, sabi nyo kanina doon sa kumbaga range ng mga edad na nagkakaroon nito 18 to 45. Dati kasi ang impression, no, including me na siguro, no, ang iniisip ko kapag binabanggit yung sakit na stroke, parang sakit ng mga matatanda. Pero sabi nyo 18. Bakit po kaya bumabata ang mga Pilipino na nagkaka-stroke, Doc? Opo, tama po. So actually, when I first came as a balik scientist in QMMC, which was last year, I started as a balik scientist. Ang una ko pong inaral is yung census po ng hospital. Inaral ko yung 3-year census nila. Hindi lang actually stroke po yung inaral ko. Marami po. Kumbaga, inalam ko talaga ano yung mga sakit na nakikita ng Department of Neurology sa QMMC. Pero nabigla po talaga ako na first, because we're a stroke-ready hospital, marami talaga kaming nakikitang stroke patients. Pero 1 out of 7 patients are actually 18 to 45 years old. And the major bulk of that is around 30 to 40 plus. So at the height of our career, usually, ito yung mga pasyente na ito, no? At ang mas nakakabahala pa, more than half of them, walang natutukoy na sakit. Walang sakit sa puso, walang high blood, walang diabetes. So,
of course, ang assumption natin is mainly ang stroke ay generally, it's really a lifestyle disease, no? Mhm. Marami pa rin sigurong mga pasyente na hindi nakikita na may undiagnosed hypertension pala o Hmm. undiagnosed na diabetes, may mga malalaki din or obesity, maraming naninigarilyo sa kabataan. Ngunit ang isa natin talagang gustong malaman is meron bang genetic factors na Okay. nakapaloob dahil kaya tumataas ang ating mga ang kaso ng early onset stroke, no? Actually, sa literature talaga, ang Asian population are quite susceptible compared to our Western counterparts. Mas Hmm. susceptible talaga tayo to stroke in Okay. general, ha? And so, Okay. ngunit kulang kasi tayo sa datos sa Pilipinas. So, Hmm. yun yung gusto nating malaman mainly because we want to prevent the disease from happening na. So, even before it happens. But without a good data kasi we will not have good a holistic approach into preventing early onset stroke. Ayun, tama po Mm-mm. yun, no? Kailangan po ang ating mga decision making, lalo na sa pag-address ng mga ganito ay data-based, ano? Yes, So, gusto natin data-driven yun, no? talaga po. Opo. Mm-mm. Sinusuportahan natin yung ganoong klase ng idea. Dr. Joy, sabi niyo po, genetics po yung pinaka-expertise po ninyo. Please Yes po. educate us po kung paano po nakatutulong ang genetics para po tugunan itong early onset stroke. Okay. So, malaki in the literature sa datos po, especially of course again sa ibang bansa, malaki ang tulong ng genetics para sa stroke sa kabataan. Ang genetic testing ay nakakatulong para una, tukuyin ang hindi pangkaraniwang sakit sa stroke. Mhm. Halimbawa, may mga mutation na nakakaapekto sa blood vessels or sa ugat, pamumuo ng dugo, pagputok ng ugat o sa Okay. cholesterol metabolism, no? Gusto rin nating through the genetic testing, gusto nating magbigay ng personalized prevention plan. So Mhm. kung alam ng isang pasyente ang kanyang genetic risk, lalo na kung may mga namamanang sakit from Okay. one generation to another, usually may mga pasyente tayo sa clinic, doktora, yung aking tatay maagang nagka-stroke, nasa Mhm. 50 years old pa lang nagka-stroke na. Ano kaya Oo ang nga. risk ko? 'Di ba? Ano ang risk ko na magkaka-stroke? Bumubuo pa lang ako ng pamilya. So, ngayon Yes. pa lang gusto ko ng babaan ng aking risk. So, ito po yun. Ito yung personalized medicine na tinatawag. Para malaman ng isang pasyente ano ang kanyang genetic risk, para mas maagang malaman yung monitoring, lifestyle modification, at anong mga gamot na kayang startan maaga pa lang. Hindi yung malala na. Okay? And then the third one is, of course, para matulungan ng buong pamilya. Kasi may mga genetic syndromes po kasi na namamana talaga from one generation to another. So ito po yung mga napapansin natin na hindi talaga siya nagsiskip from one generation. Lolo or lola, mga magulang, mga kapatid, maagang mga nagkaka-stroke. So ito po yung mga gusto rin talaga nating malaman. So sa ngayon po, ang layunin talaga ng QMMC Neurogenetics Program ay makabuo tayo ng genetic profile ng mga early onset stroke patients. Dahil unfortunately, wala pa po tayong data sa ngayon po. So ito po ay initiative or unang hakbang natin para magkaroon tayo ng datos. Sorry po. Sorry. Ayun. Okay. Sorry. Yung personalized prevention plan, ano po, Dr. Joyce, Mhm. napakaganda pong ideya nito, no? Yung personalized prevention plan. At least po, kapag ina-address natin is magbabase pa rin po tayo sa, kumbaga, yung genetics din nung tao, no? Kasi iba-iba po ito, no? Tama ba ako? Yes. Yung Opo, iba-iba opo. sa kada tao, tama ba? Kada tao, iba-iba po yung ating genetic risk or Mhm. not just the genetic risk for stroke in other diseases also. So we have a very and that's what makes us unique as individual. Iba-iba kasi tayo ng may mga yun yung ating mga kaibahan ng ating mga genetic makeup.
Okay. Oo. So ang pinaka focus natin ngayon, Doc, is the genetic profile. Nagsisimula pa lamang tayo. Opo. Kumbaga itong program na ito by phases siguro 'to, no? Kapag nabuo niyo Opo. na yung pinaka phase 1 niya, mas lalawak Mm. pa. Ano po kaya ang posible niyang maging future development? Okay. So, ang una po natin ginagawa, una is, first we need to build the infrastructure. Yan po ang Okay. kauna-unahan natin. We have the clinical expertise already and we have the experts. Mhm. So, we have a stroke ready hospital in QMMC. We have the stroke experts. And ako nga po bilang neurogeneticist ay Yes. ako po ang nagsa-start ng genetic profiling ng programa. But we need to build the infrastructure. And in order to build the infrastructure, we need to have a laboratory. So ito Okay. po ang isa sa ating tinutugunan ng DOST, ang magkaroon ng isang laboratorio para ang ating pong data, ang ating pong mga DNA ay dito i-analyze sa Pilipinas. Hindi po natin ito isi-send out sa ibang bansa, kundi dito po sa ating Pilipinas. Ang datos ay galing sa Pilipino at para sa Pilipino, no? Ang aming pong programa ay ang mga pangunahin po namin gawain after building the infrastructure is of course to make our early onset stroke genetic registry. So yung profile talaga natin ng ating mga ng ating early onset stroke patients. At saka hindi lang genetic profile, ano ang itsura nila sa clinical, imaging at definitely we want to get the genetic markers. In the future, we would like to offer the clinical neurogenetic service also. Of course, yung magkakaroon tayo ng genetic counseling, personalized medicine treatment plan, no? At ang pangatlo po, of course, is really the making of the research for our Filipino patients. Ang overall goal talaga natin is really to make personalized medicine accessible to the Filipino, to every Filipino person, to every Filipino people. Unfortunately, there's a wide gap po in terms of Opo. access on genetic testing and personalized medicine it's not just in the Philippines actually, even abroad malaki po ang gap kasi po it's quite expensive to do this. Pero it's life-changing and it can even it's life-changing for a patient and can even change the trajectory of your management, of your health management, kung alam mo yung risk mo on your own, di ba? So we want to make it accessible to every person po, and especially sa QMMC, which is a DOH hospital, so we want it to be situated there po. And napakaganda nga po actually, this is really one of the brainchild of and I would like to give credit po to the head of the Department of Neurology, si Dr. Manuel, because she was the one to really, nung nasa Japan po ako kinausap niya po talaga ako, Opo. and Joyce, let's build the neurogenetics program and let's make this accessible to the Filipino people. So our goal is overall our goal is to really give the best service to our patients. Yes, napakagandang adhikain, maihatid ang serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga hindi masyadong nakaka-access. Nakita natin kung paano yung phases. Sana po, Doc Joyce, mag-materialize po ito. Sana sa Yan din po ang aming pamamagitan. mga pangarap. Yes! Napakaganda po kasi personalized treatment plan at ang laki ng tulong sa pagmamanage ng health ng isang tao. Sakaling ma-establish nyo na po ito, genetic profile at yung sinasabi nyong registry, no? Early Onset Stroke Registry. Nako, Doc Joyce, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Okay. So, ang stroke ay hindi na lang talaga siya sakit ng matatanda, no? Pabata ng pabata talaga ang Pilipino nagkaka-stroke. Dumarami na talaga ang batang Pilipino na dinatamaan nito at marami sa kanila ang hindi natin alam kung ano yung risk factor. So, sa pamamagitan ng aming sisimulaang programa ng neurogenetics po sa QMMC, ang hangad namin ay mas maagang makita ang dahilan ng stroke, mas tumpak or mas personalized and accurate na matukoy ang sanhi ng stroke, at mas mabigyan ng pag-asa ultimately ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya. Ang aming pangarap ay isang Pilipinas na may
early or may accessible na access sa advanced genetic testing, hindi lang para sa may mga kaya, kundi para sa mga Pilipinong nangangailangan talaga. So, yun po ang aming puso talaga na makatulong sa bawat Pilipino, and really I really came back for that. Yun po, I think that's the cry of every balik scientist in the Philippines. Marami pong opportunity abroad, but really coming back home and serving our country, the Filipino people is the utmost cry of our hearts, no? So thank you so much, Ma'am Bea, for this conversation. Yes, maraming salamat po. din. Maraming salamat po sa inyong oras, Doc Joyce. At yun nga, ang pangarap ko rin po sa inyo ay matupad itong pangarap natin na ito, Yes kasi po. marami po ang matutulungan nito. Sabi nga po nila, malayo pa, pero malayo na rin Malayo. yung narating natin kasi nakapag-establish na tayo eh. So, dati wala, no? So, Opo. ngayon, at least meron na. So, ayan, good luck and congratulations po dito Thank po you sa po. groundbreaking neurogenetics program para sa early onset stroke. Maraming salamat. Mabuhay Thank po you so kayo, much, Doc ma'am. Joyce. Apo, thank Yan po si Dr. Christine Joyce L. Porto, isa pong Department of Science and Technology balik scientist, adult neurologist at eksperto po sa molecular medicine and neurogenetics. Kanya pong ibinahagi sa atin kung bakit ngayon hindi na lamang mga bata o matatanda ang nagkakasakit ng stroke at kung ano yung ginagawa nila dyan sa balik scientist program para po tugunan ito. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dako naman tayo sa mga balita hinggil sa Pangulo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso na unahin ang 4 na panukalang batas sa isang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Hiniling ni Pangulong Marcos sa Kongreso na unahin ang panukalang batas na Anti-Dynasty and ang Independent People Commission Act, panukalang batas para sa Party List System Reform Act, gayon din ang panukalang batas na Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Layunin ng mga panukalang batas na gawing institusyonal ang transparency at accountability sa pampublikong pananalapi. Naroon din sa pulong ng LEDAC sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino III, Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, at iba pang mga pinuno ng Kongreso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatayang magkakaroon ng oversupply ng langis sa susunod na taon sang-ayon sa report ng International Energy Agency at U.S. Energy Information Administration. Paliwanag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad, malakas ang tsansa na maging pababa ang trend ng presyo ng langis sa bansa. Aniya sa ngayon bahagya pang napapasabit ang gasolina sa taas ang presyo dulot ng gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia at ng problemang politikal sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos. Dahil naman dito patuloy ang sanksyon ng Estados Unidos at Europe sa Russia na nakakaapekto sa presyo ng langis. Oversupply is around 3 to 4 million by the first quarter per day. By the first quarter of 2026, nababawasan ho yun ng ganong kalaki, 1.4 million barrels per day from Russia. At ongoing ho yung Venezuela problem. Venezuela is contributing of a production of around 1.1 million barrels of oil per day. Hindi pa ho klaro ngayon kung ilang volume out of that per day na oil, 1.1 million, ang naapektuhan. Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Finance o DOF suportado ang pagpapalawig ng estate tax amnesty hanggang taong 2028. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Suportado ng Department of Finance ang House Bill No. 6614 na naglalayong palawigin ang estate tax amnesty hanggang December 31
2028. Ito'y upang mabigyan ng mas mahabang panahon ang mga pamilyang Pilipino na maayos ang kanilang obligasyon sa mga manang ari-arian. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang hakbang na ito ay makatutulong upang mapakinabangan ang mga nakatiwangwang na ari-arian at mapataas ang produktibidad. Ang estate tax na nasa ilalim ng National Internal Revenue Code ay isang beses na bayad para sa legal na paglilipat at pag-aari ng yumao tungo sa kanyang mga tagapagmana. Saklaw ng panukalang pagpapalawig ang mga ari-arian ng mga individual na namatay noon o bago pa man mag-May 31, 2022. Upang matiyak ang patas na pagpapatupad, kinakailangan makapagsumite ang mga aplikante ng kompletong dokumento at mabayaran ng amnesty tax bago ang December 31, 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. posibleng siya mismo ang mag-anunsyo ng ilalabas na arrest warrant laban sa mga tinaguriang big fish ayon sa ombudsman ay malapit nang i-issue. Magbabalita si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaaring si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo ang mag-anunsyo ng ilalabas na mandamiento de aresto laban sa sinasabing dalawang malaking isda na dawit sa flood control mess. Ayon kay Castro, nagbibigay ng ulat sa Pangulo ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at AMLAC hinggil sa kung sino-sino ang mga masasampahan ng asunto na pawang may kinalaman sa maanumalyang proyekto. Kaya tiyak na hindi anya malilingid sa kaalaman ng Pangulo ani Castro kung sino-sino ang mai-issue ng arrest warrant na nasa klasifikasyon o kategoryang big fish. Nakamakailan lamang ay sinabi ng Ombudsman na hinog ng makasuhan. Bagamat hindi naman tinukoy ni Ombudsman Crispin Remulla kung sino ang mga tiniguraang big fish na ani ay sasampahan na ng kaso, una na nitong kinumpirma na nagpadala siya ng liham kay Senate President Tito Soto na humihiling na pigilan ang isang senador na makalabas ng bansa. November 17 nang inanunsyo ni Pangulong Marcos na may nailabas ng arrest warrant kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 iba pa na iniuugnay sa flood control corruption. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kaso si Charlie Chu Hai Ang o mas kilala bilang Atong Ang. Kabilang ang 25 iba pa na may kaugnayan sa serye ng pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa DOJ, nakita ng panel of prosecutors ang prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction para sa kabuang 10 bilang ng kasong kidnapping with homicide. Kabilang sa mga akusado ang ilang opisyal ng pulisya, mga tauhan ng sabungan at mga dating empleyado ni Ang. Bukod dito, may 16 na bilang ng kasong kidnapping with serious illegal detention na isinampa rin laban sa kaparehong grupo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa kaugnay na balita, kampo ng negosyanteng si Atong Ang kinwestiyon ang desisyon ng Department of Justice o DOJ. May report si Lawrence Tanhoco. Binanata ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang desisyon ng Department of Justice na isampa sa korte ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, may depekto at hindi patas ang inilabas na resolusyon ng mga piskal. May mga kakulangan anya at hindi pagkakatugma sa mga ebidensya at labis umanong umaasa ang mga taga-usig sa salaysay ng isang testigo na questionable din naman ang kredibilidad. Dahil dito ay inaasahang maghahain ng depensa ng motion
motion for reconsideration at ihihiling na baliktarin ang desisyon. Ipinunto rin ng abogado ni Ang na hindi kinasuhan ang karamihan sa mga unang iniugnay sa kaso, kabilang umano'y mga direktang partisipasyon sa pagdukot at pagkakawala ng mga sabungero. Ayon sa kampo ni Ang, nararapat umanong ipaimbestiga muli ang kaso sa PNP-CIDG dahil sa mga seryosong isyu sa legalidad at pagiging patas ng ginawang proseso sa kaso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Puspusan ang pagtutulungan ng Executive Branch at ng Kongreso para sa pagpasa ng 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, tinalakay ang General Appropriations Bill sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kung saan napagkasunduan ang susunding timeline para sa agad na pagpasa ng budget at pagpapirma nito sa Pangulo. Nilahad ni Undersecretary Castro ang mga panukalang batas sa prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maipasa. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sesyon ng Senado extended hanggang December 23. 2026 Budget Bill aprobado na ng mataas na kapulungan. Narito si Nympha Asuncion. Pinalawig ng Senado hanggang December 23 ang kanilang sesyon matapos magkaroon ng adjustment sa proseso ng pagbubuo ng 2026 General Appropriations Bill o ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Pinagtibay ng Senado ang Senate Concurrent Resolution No. 7 para gawing hanggang December 23 ang kanilang sesyon imbes na hanggang December 19 lang, samantalang magbabalik sesyon naman sila sa January 26 imbes na sa January 19. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, ang adjusted schedule na ito ay napag-usapan nila sa LEDAC meeting kahapon. Pinaliwanag ng Senate President na nais silang mabigyan ng sapat na panahon ng Bicameral Conference Committee na mapagkasundo ang bersyon ng Senado at Kamara ng Budget Bill. Nagkasundo rin anya silang ang raratapikahan ng Senado at Kamara ay ang enrolled bill na o yung clean at complete copy ng 2026 GAB. Kahapon ay naaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 2026 GAB. Sinabi ni Soto na target na matapos ang BICAM para sa 2026 National Budget Bill sa December 15. Maratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa December 22 at mapirmahan bilang ganap na batas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa December 29. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Soto. We want the Bicameral Conference Committee to be given ample time to address the disagreeing provisions. That's one. What we will ratify is the enrolled copy already. Therefore, after the Bicameral Conference Committee report, magpiprinting na ng enrolled bill. So, we need time for that. First time in the history of the country because we want it transparent, we want it, pinapangako natin, transparent and accountable. This is the best way to handle it. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Minorya sa Kamara kaisa sa pagsusulong na i-livestream ang BICAM ng 2026 budget. Balita mula kay Kathleen Forbes.
Siniguro ni House Minority Leader Marcelino Libana na kaisa ang minorya sa Kamara sa pagsusulong na isa publiko ang pagtalakay ng 2026 national budget ng BICAM sa pamamagitan ng live streaming. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo na may ilan umanong kongresista na tutol sa pag-live stream ng BICAM. Ani Libanan, suportado nila ang ginagawang hakbang ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing, katuwang ang Senate counterpart nito para tiyakin bukas sa publiko ang pagtalakay sa panukalang 2026 budget. Una na sinabi ni Swansing na nananatiling committed ang Kamara na gawing bukas sa publiko ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee. Katunayan, Agosto pa lamang bago magsimula ang Kamara sa budget hearings ay inihayag na ng House leadership na isa sa publiko dapat ang BICAM. Isinasapinal naman na anya nila ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang guidelines para sa pag-livestream ng BICAM. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nagbabala sa mga scammer na nambibiktima sa mga online marketplace. Si Marian Bastasa sa balita. Pinag-iingat ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko laban sa mga scammer na nambibiktima sa mga online marketplace, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan kung kailan mas marami ang namimili sa internet. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, dumarami ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga lehitimong online seller at nag-aalok ng sobrang babang presyo na kadalasan ay nauuwi sa panluloko. Marami na umunong nabibiktima dahil nire-redirect sila sa illegal na website kung saan nawawala ang kanilang pera matapos ng transaksyon. Hindi lang din mga mamimili dahil pati delivery riders ay madalas nabibiktima ng modus kung saan pinagbabayad sila para sa package na kalaunay mapapatunayang peke o walang laman. Ayon kay Yusek Paraiso, mahalagang maipabatid sa publiko ang mga ganitong scam modus at mga red flag na dapat bantayan. Panawagan nito sa mga consumer mamili lamang sa mga lehitimo at kilalang shopping platforms para maiwasan ang panloloko online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang tinakalap ng mga national news ng Tabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programa na ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Pasada ng balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating makasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga kabataan sa Alaminos City, Pangasinan, sabay-sabay na nagtanim ng 2,000 bakawan. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Sa lokal a gobyerno, ya syudad ya Alaminos, Pangasinan, at mantutuloy-tuloy ya panangipasasag, ya panag-asikaso tan panamaligwas ya kalikasan, jad pangkakasakay ng duruman organisasyon, jad panamaglay ya sayan gitma sakay abalig a panagtanam abakawan, so ginawa jad Buad Mangrove Park, ya walad parehon syudad, jad silong ya aktibidad, 2,000 bakawan sa intanam, na sari akibyang ya kalanguran, jad Abitlan Mangrove Park. Sa
aktibidad at agawa dyan pangidaulo ya City Youth Sports Development Office tan dyan pangkakasakay ya samahan ng Alaminos Youth Organization Usayo tan City Environment and Natural Resources Office. Pinaneknikan na sari kalangwaran ya kibyang ya si Karaso ilalo ya balay. Lalo la at aktibon pibibiyang daad saray inisyatiba ya man susulong ya proteksyon at kaliber-liber. Unong Asian Development Bank sa ipantanong ya bakawan at pangibawas ya erosion at gilig ya dayat tan makaprotekta at saray komunidad at gilig ya dayat sumpad posibilidad ya dilap maksil adagam tan daluyon untan met at saray epekto as tsunami. Manlalapud RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipita para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Farmers Association sa Nasugbu, Batangas itinatag upang mas mapalago ang sektor ng agrikultura sa komunidad. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Itinatag ang Bulihan Farmers Association sa Nasugbu, Batangas noong Agosto ng 2016 upang mas mapalago ang sektor ng agrikultura sa komunidad ayon sa Pangulo nito na si Binibining Talia Tolentino. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena, ibinahagi ni Binibining Tolentino na kasalukuyan ay mayroon ng 183 active members ang kanilang asosasyon na nagtatanim ng palay, mais at mga gulay bilang pangunahing produkto. Bukod naman sa pagtatanim, mahalaga pa rin anya para sa kanilang grupo ang pagkakaroon ng makabagong kaalaman at teknolohiya mula sa mga pagsasanay na sinasagawa ng Department of Agriculture tulad ng Climate Farm Business Schools. Sa kabila ng mga hamon ng panahon tulad ng pagbagsak ng presyo ng bigas at mga bagyo, tinutulungan anya ng DA ang mga miyembro ng Bulihan Farmers Association sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagawaran ng farm inputs, makinarya at libreng insurance na nagpapagaan sa kalagayan ng mga apektadong magsasaka. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paskuhan sa Palawan, inaabangan na ang mga tampok na aktibidad kasama ang Pasko sa Nayon. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Mabubuew man ang tambangan igsanag iyang Kapaskuhan sa Kapitolyo iyang Palawan sa bubuat ng Kapaskuhan sa Palawan 2025 nga may temang sa liwanag ng Kapitolyo nadarama ang Paskong Palawenyo. Impisa Disyembre 12 tagka 21 gabi-gabi makikita ang mga palwa, kuruntes, programang tampok ang talento ig kultura iyang Palawan. Kabilang digi ang sarutan sa Kapaskuhan, CSO, City Government, State Universities, LGU Battle of the Bands Night, igiba pa. Indira madura ang paboritong Pasko sa Nayon sa ing patindag ng Christmas Village nga sentro ang masasabor ng mga puto bongbong, sorbetes, lechon, Noche Buena treats, video kay igiba pang kasanayan pagkani ang tradisyong Pinoy. Sa mga Palawenyo ig mga bisita masasentihan ang mambang makulay ig tagipusong Palawenyong pagselebray ang Pasko gabi-gabi sa mapetsyang asambit sa solar ang Kapitolyo. Ingaladjay ang gobyerno ang probinsya sa pagtabyangi ang Palawan Tourism Council. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. SSU Research Executive Director nagwagi ng top awards sa isang international conference. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Ginparayaw san Summer State University o SSU ang panibag-o nga kadungganan mahuman makuha ni co-ed professor ngan Research Executive Director Dr. Sherry Ann Labid ang Best Paper in Education ngan overall Best Paper in Education sa 3rd International Research and Innovation Conference on Education, Engineering and Agriculture sa Bawang, La Union. Ang nagdaog nga panaliksik, nag-i-examine sa padayon nga kakurian san mga estudyante sa state universities and colleges nga mahuman ang libre nga tuition sa ilarom san RA 10931 in nagpapabilin lagi hapon nga nakukurian makahuman sa nera degree tungod sa mga magkadurodulain nga ulang sugad san pinansyal, institusyonal, akademiko ug sosyal. Kaparte inisan 5 million pesos commissioned research san CHED ngan gindumara kaupod ang multidisciplinary research team san SSU.
ang pagkamanilampuson in pagpamatuod sa marigon nga kultura san panaliksik sa SSU ngan sa importante nga papel san universidad sa pagtukod san evidence-based nga reforma sa mas hitaas nga edukasyon sa nasod. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na! Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagpatay sa isang mamamahayag at konsehal sa bayan ng Marihatag, kinondena ng hanay ng kapulisan sa Surigao del Sur. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gikondena sa hanay sa kapulisan dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur ang pagpatay sa usa ka sakop sa media o municipal councilor sa lungsod sa Marihatag niadtong adlawng Sabado, Disyembre 6 nining tuiga. May namduman nga si Sangguniang Bayan member Jerry Campos namatay human gidungga bantang alas 7:15 antak na sa buntag dito sa Purok Pagbahan, Barangay Poblasyon sa Maong Lungsod. Dali nga niresponde ang kapulisan, nadakpan ang misibat nga suspek o na-recover ang hinagiban nga gituang gigamit sa pagpatay. Ang suspek samtang ana sa kustudiya sa kapulisan samtang giandam ang mga kaso. Subay niini si Surigao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio hugot nga nagkundida sa insidente o misiguro sa publiko alang sa pagpahigayon og usa ka lawom nga investigasyon aron mahatag ang hustisya sa biktima o sa iyang pamilya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 15 CMO Baing Lasahon Battalion ipinagmamalaki ang mga nakamit na programa sa ikapitong anibersaryo. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Duhaing initiative iban program imong paat na paon sin 15th Civil Military Operations Baing Lasahon Battalion na pagsangsa nila halom sin 7 tahon. Ining kaya bahagi Lieutenant Colonel Andy Lawrence C. Acapulco, Commanding Officer sin 15th CMO Battalion, amay nagbahagi sin adlawis niya ang pitsa 8 simbulan December. Hapaitan niya tuy mga pagkainahon sa sila biyan sin indigenous engagement, community relations, regular radio broadcasting, iban sa kibanan pa hamagsud mga pakusuging persupatan sin sundalo pa mga kauman di halupa sug. Lamud ha mga malalago accomplishment nila hatahon yan in MNLF Transformation Program, piyaon ha patikuli man talipaw, magsugkatabangan ng mga bakas MNLF ha bago kawianan. Bangdunan pa kan Acapulco, yung mga project bihari, bahagi sin pagmatuyusin sila mapatutog ang kahanungan, halupa so kay inut-inut bihawang piyapalingkat in dagbus pakatan. Yabi-abi niya risay mga raayat sin binaybayan in tuyon sa jim pagtabang-tabang, iban tuy-tuy nila tukuhan in programs in 11th Infantry Lactan Division, ha pagpasambu sin lupa sug. Ring ha RP Holo, Nurida Salip Julkiram para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang panglalawigan. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Good news muna tayo para sa mga customer ng Meralco. Inanunsyo kasi ng Electric Power Distribution Company ang bawas singil sa kuryente ngayong Disyembre.
Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldariaga, magkakaroon ng tapyas na humigit 35 centavos per kilowatt hour ngayong buwan, bunsod ng mababang transmission rates at generation charges. Anya, bumaba ang generation charges dahil sa mas mababang presyo ng natural gas, mas magandang power plant dispatch at matibay na halaga ng piso kontra dolyar. Dahil sa bawas singil, asahan ng tapyas na 71 pesos sa mga customer na may konsumong 200 kilowatts per hour. Umaasa si Saldariaga na sa inaasang pagbaba sa December bill ay kahit paano ay makatutulong ito sa mga customer ngayong holiday season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Energy o DOE ang tuloy-tuloy nitong pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang masiguro ang pagkamit sa 50% share ng renewable energy mula sa kabuuang power generation mix pagsapit ng 2040. Ginawa ng kagawaran ng pahayag matapos na madagdagan pa ang renewable energy sa bansa at makapagtala ng malaking bahagi mula sa mga naaprobahang proyekto ng Board of Investments ngayong taon. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, tuloy-tuloy lamang ang tie-up ng kanilang ahensya sa mga pribadong sektor upang maprotektahan ang mga Pilipinong consumer mula sa volatile o pabago-bagong presyo ng fossil fuel. Baka aasa rin anya ang publiko na buong-buo ang inisyatibo ng pamahalaan, maitaguyod lamang ang energy system na hindi lamang malaki kundi malinis, matatag at mas matalino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May nakikitang kabuuang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kapwa may forecast ang International Energy Agency at US Energy Information Administration na may downtrend o pagbaba sa presyo ng petrolyo bunsod ng mga inaasang epekto ng mga panganib na dala ng geopolitics. Partikular nitong tinukoy ang nagpapatuloy na hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine maging ang economic issues sa Venezuela. Anya, dahil sa mga ito ay inaasahang magkakaroon ng oversupply ng petroleum products sa mga susunod na linggo hanggang sa unang quarter ng 2026 dahilan para magtuloy-tuloy rin ang pagbaba ng presyo nito. Maalala nitong Martes, tanging presyo ng gasolina lamang ang umakyat at walang naging paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinida ng Securities and Exchange Commission o SEC ang mas pinausay pa nitong serbisyo para sa publiko. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang upgraded na online ticketing system na magbibigay ng real-time status kaugnay sa mga inquiry at complaint. Ayon sa SEC, pwede nang i-access ang kanilang e-message feature gamit ang pag-login sa Electronic SEC Universal Registration Environment o e-Secure. Gamit ang iMessage, matatrack na ng mga kliyente ang kanilang request at direkta nang ma-check sa departamento o division na humahawak sa mga ito. Paliwanag pa ni SEC Chairperson Francis Lim, sa pamamagitan ng nasabing feature ay mas magiging organisado at transparent ang kanilang paghawak ng mga request. Anya, bahagi ito ng kanilang commitment na pausayin pa ang kanilang serbisyo publiko salig sa isinusulong na ease of doing business ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagsanipuwersa ang Securities and Exchange Commission o SEC at ang social media platform na TikTok para labanan ang naglipa ng investment scam at kahalintulad na panluloko sa internet. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding nitong Martes, nagkasundo ang komisyon at ang ByteDance Philippines Incorporated, ang local arm ng ByteDance na siyang nag-ooperate sa TikTok para sa mas pinahusay na komunikasyon sa pagre-report ng mga video o content na pawang scams o fraud. Kapaloob din sa kasunduan ang co-development para sa Think Twice campaign na layong turuan ang mga users sa pagdetermina ng mga scam at pagpapalawig sa kaalaman hinggil sa financial literacy. Ayon kay SEC Commissioner Rogelio Quevedo, malaki ang gampanin ng nasabing partnership upang mailayo ang publiko sa mga panluloko at mapalawak ang kanilang kaalaman sa tamang paghawak ng kanilang mga salapi. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng mga ganitong inisyatiba upang mas lalo pang yumabong ang kumpiyansa ng publiko sa pamumuhunan. Samantala, tiniyak naman ni TikTok Philippines Head for Public Policy, Yves Gonzalez, na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang online community at patuloy na mag-i-invest sa teknolohiya, human moderation at education initiatives, maabatan lamang ang naglilipa ng banta sa internet, partikular sa social media. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Disyembre 10, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 14 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 45 pesos and 60 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 37 centavos sa China yuan, 7 pesos and 60 centavos sa Hong Kong dollar, 78 pesos and 65 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 77 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 71 centavos sa Canada dollar at 15 pesos and 76 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init to sports balita, unahin natin ang update sa SEA Games. Kapwa nakatuon pa rin ang atensyon ni na Filipina tennis star Alex Ayala at Alas Pilipinas team captain Brian Bagunas sa pagkalawit ng gintong medalya sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ito ang binigyang diin ng dalawa matapos na magsilbing flag bearers ng bansa sa opening ceremony ng regional meet Martes ng gabi.
Ayon kay Ayala, malaking motibasyon at moral ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa international event, ngunit itinuturing niya lamang itong bonus dahil pangunahing target pa rin ito ang pagsungkit ng gold medal. Anya, napili man siya o hindi na flag bearer ay buong-buo pa rin ang kanyang determinasyon na makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Ganito rin ang sentimiento ni Bagunas na sinabing maswerte lamang sila na mapili sa pagbitbit ng simbolo ng bansa. Dagdag pa ng 28-year-old outside spiker na gold pa rin ang simulat sa pool na goal nila sa biennial event. Nakaschedule na pumalo si Ayala kasama ang iba pang Filipina bets sa round of 16 ng women's singles ngayong linggo, Disyembre 14, habang sa Sabado naman, Disyembre 13 ang unang hataw ng Alasmen kontra Myanmar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa SEA Games, napanatili ng Philippine Blue Boys ang malinis na kartada sa preliminary round ng men's baseball event sa 33rd SEA Games matapos na dispatchahin ang Vietnam nitong Martes. Kahalintulad ng naunang tatlong match, dinomina rin ng Filipino batters ang Vietnam gamit ang 20-1 na score. Mula ito sa 6 na puntos na napalo ng Blue Boys sa first innings, tig-isa sa second at fourth innings, 3 sa third innings at 9 points naman sa last frame. Nakahataw lamang ng 1 puntos ang Vietnam sa third set. Dahil sa panalo, tangan ng Pinas ang unblemished record sa Group A. Matapos ang Vietnam, next assignment ng Blue Boys ngayong araw, Disyembre 10, ang kapwa undefeated at host country na Thailand na kapapanalo lamang din kontra Singapore nitong Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto at medyong sariwa pang balita mula sa SEA Games, may isa ng gintong medalya ang Pilipinas sa regional meet. Ito'y mula sa magandang performance na ipinamalas ni Taekwondo Jin Justin Kobe Macario sa freestyle Pumsay event ngayong araw. Nakuha ni Macario ang ginto nang makapagtala ng 8.2 points at maungusan si Coed Kawew at Charian ng Thailand na nakalikom lamang ng 8.1 points. Napunta naman ang bronze kay Ken Hao Chin ng Malaysia nang maka-score ito ng 7.740 points. Bago ang gold medal finish ni Macario, nasungkit ni John Derek Farr ang unang medalya ng bansa sa regional meet matapos na makuha nito ang bronze sa men's mountain bike downhill event kaninang umaga. Ang bagong bronze medal ni Farr ay karagdagan sa kanyang podium collection sa SEA Games buwat sa gold at bronze medals na nakalawit nito noong 2019 at 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula SEA Games, punta naman tayo sa isa pang international event. Optimistiko ang Pilipinas na makakapagpamalas ito ng magandang performance sa Asian Para Youth Games na nagsimula na ngayong araw sa Dubai, United Arab Emirates. Ayon kay Milet Bonoan, ang delegation head ng Pinas, sa kabila ng mas humirap na edisyon ng torneo mula noong Bahrain Meet, ay nananatili ang potensyal ng mga Pilipinong atleta dahil sa bentahe sa edad. Idinagdag pa nito ang buhay na inspirasyon ng mga manlalaro makapag-uwi lamang ng karangalan sa bansa. Nasa 48 atleta ang ipanlalaban ng Pinas sa Asian Para Youth Games ngayong taon. Ilan sa mga pambato ng Pinas ay inaasahang magpapasiklab sa athletics, archery, swimming, badminton, wheelchair, basketball 3x3, boccia, table tennis, goalball at powerlifting. Matatandaang noong huling Asian Para Youth Games sa Bahrain ay kumana ng 1 ginto, 6 na pilak at 2 tanso ang Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, antabayanan po ang mga mainit na chika sa mundo ng showbiz. Tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. And entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Malungkot at emosyonal si Derek Ramsey sa kanyang birthday celebration sa bahay ni Chavit Singson kasama ang ilan niyang mga kaibigan. Present din ang kanyang mga magulang at ang kanyang anak na si Lily. Aniya sa kanyang maikling mensahe, quote-unquote, 4 days ago, that just imagine if God takes away someone that you never thought you could lose. Imagine what He can give you, so He's giving me all of you. Thank you very much for being here and helping me. Alam naman nating mga kamosa, no, kung sino ang tinutukoy niya. Syempre, walang iba kundi ang kanyang masasabi na bang estranged, no, wife na si Ellen Adarna. So yun na nga, umalis nga no, sa kanilang bahay itong si Ellen at ayon sa isang insider, wala na di umano silang chance na magkabalikan. Nauna na nga sinabi ni Ellen na may senyales talaga ang pagiging malaya na niya sa kasalukuyan. Post nga ni Ellen kamakailan, quote-unquote, during the beginning of my whole separation, I kept asking the universe for signs just to know if I was doing the right thing, and out of nowhere, Leonard messages me without knowing anything I was going through. Len, may gift ako sa'yo, papadala ko dyan. Then this arrived, I cried, that was the sign, malaya. Ito ang first time na nagkomento si Derek tungkol sa kontrobersyal na hiwalayan nila ni Ellen, though wala talagang solid no na banggit kay Ellen na ina rin ng anak ni Derek. Kabilang naman ang social media influencer at socialite na si Pinky Tobiano sa nag-upload ng nasabing birthday celebration ni Derek sa bahay nga ni Chavit Singson. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa namang mga chika, kilig much naman ang media conference ni Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera na isa sa mga opisyal na entry sa 2025 Metro Manila Film Festival o MMFF, walang iba kundi ang Love You So Bad. Sina Bianca, Will at Dustin ay mga dating housemate para po sa mga hindi nakakaalam ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 1.0 na ngayon ay bida sa nasabing MMFF entry na pinagtulungang i-produce ng GMA Pictures, Star Cinema at Regal Entertainment. At lalong tumagos ang kilig nang tanungin sila kung ano ang definition nila
ng love. Sabi nga ni Bianca, quote and unquote, I love love. I think it's so beautiful, pero siguro growing up, siya may iba't ibang klaseng love naman yung na-experience natin lahat. Syempre, iba't ibang love yung nabibigay natin sa bawat tao, yung nakakasalamuhan natin. But I think, isa lang yung common denominator nilang lahat. For me, I feel like love is unconditional. It comes without, again, no conditions. Ito naman ang dagdag pa dyan, no, ni Bianca. No? Hindi natigil dyan sa sinabi niya yung kanyang kuda patungkol sa love. Quote and unquote, para sa akin, parang tinatanong ko lagi pag interview, paano mo lalalaman kung mahal mo yung isang tao? The thing is, with me, I don't. I can't say, I can't pinpoint it. Ang alam ko lang is that mahal kita, walang specific reason, walang expectations, I just love you. Para naman kay Will, quote and unquote, love is to commit talaga. Yun talaga yung best, you give your 100% without expecting anything. So basically parang same lang sila nasagot, no, ni Bianca. Pero eto, sabi nga ni Dustin, quote and unquote, for me, love is a commitment. Love is everywhere, sa work, sa tao, pag nandiyan ka na, pag nararamdaman mo yung love, kailangan mong maging committed. Kasi marami kayong pagdaraanan na struggles, ups and downs, so talagang matetest kayo ng bagay-bagay. Dagdag pa nga niya, but then, kaya love is a commitment kasi yun nga talagang kailangan mo talagang pag-isipan bago ka magmahal. Kasi kung masasaktan ka, then hindi mo ibinigay yung 100%. Eto naman, sa direksyon ni May Cruz Alviar, ang tatlo nga ay alumni ng Pinoy Big Brother, Bianca De Vera bilang si Savannah, Will Ashley bilang Vic, Dustin Yu bilang LA sa isang kwento ng growing feelings at hard choices. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nito nga nakaraang Lunes lamang, no, nang in-announce na babalik na ang libreng scriptwriting workshop ni National Artist Ricky Lee. Ang deadline ng naging application na ito, no, ay November 30, 2025. So pipili na nga ng 30 participants sa batch 30 na sasabak, no, dyan sa workshop na yan sa this December, no, 2025 to March 2026, at 30 more participants sa batch 31, no, from May naman yan to December 2026. Masaya, no, itong si Sir Ricky na matutuloy na nga ang libreng palihan niya, no, na ilang ulit na ngang napospone. This time, katuwang pa ang Film Academy of the Philippines sa paghahanda ng mga materyales. Sabi nga ni Sir Ricky sa isang Facebook post, quote and unquote, gaya ng dati, bawat batch ay mix ng practicing at aspiring filmmakers mula sa iba't ibang larangan. Pinasalamatan niya dito, no, sa pagpiling ito ang selection committee na binubuo ni Agot Isidro, Arvin Bellarmino, Dan Villegas, Dustin Celestino, Dwayne Baltazar, Giancarlo Abrahan, Guelan Luarca, Ice Idanan, Maan Asuncion, Dagnalan, Mac Alejandre, Peterson Vargas at Sari Dalena. Pinagpasalamat din si Sir Ricky sa assistant niya, no, na si Adalbert Abrigonda, sa showbiz journalist na si Noel Ferrer at Paulo Villaluna na Director General ng Film Academy of the Philippines. Sabi nga, no, ni Sir Ricky, mahigit 200 ang qualified, no, sa mga nag-apply pero hindi mapagkasya sa limitadong slots, kaya maaaring magsagawa ako ng batch 32 o kaya ng isang whole day session sa isang mas malaking venue na gaya ng sinehan upang mas marami ang ma-accommodate. I-announce ko ang magiging katuparan ng mga balak na ito early next year. Congratulations ulit at kita-kita soon! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.